Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ika-26 sa buwan ng Nobyembre taong 2024. At sa ulo ng ating mga balita. Pagkakaroon ng Regional Hospital sa Lalawigan, patuloy pa rin isinusulong ni 1st District Congressman Panaligan. Homecoming at victory event para sa bagong Miss Oriental Mindoro isinagawa sa bayan ng Baco. At Salong Daguitab 2024 magbubukas na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, 15 koponan ang kalahok sa nasabing liga na mula sa mga pribadong establishmento at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang inaasahang magtatapat sa pagbubukas ng Calapan City Intercommercial Basketball Christmas League na magkatuwang na inorganisa ng pamahalang lungsod ng Calapan at ng Calap Sandugo Eagles Club. Bukod sa tropeyo, may naghihintay na cash prize na 100,000 pesos sa tatanghaling kampyon ng Calapan City Intercommercial Basketball Christmas League 2024. Ika-23 na Nobyembre, opisyal na nagbukas ng Calapan City Intercommercial Basketball Christmas League na magkatuwang na inorganisa ng pamahalang lungsod ng Calapan at ng Calap Sandugo Eagles Club. 15 koponan ang kalahok sa nasabing liga na mula sa mga pribadong establishmento at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layo na nasabing liga na isulong ang magandang samahan at pagkakaisa sa pagitan ng pribadong establishmento at pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng sport na basketball. Naging pangunahing bisita sa pagbubukas ng naturang Intercommercial Basketball League si Bew Belga, ang sikat na PBA basketball player ng koponan ng Rain or Shine. Sa mensahe ni City Mayor Malu Murillo, nagpasalamat siya sa Calap Sandugo Eagles Club sa pamamagitan ng presidente nito na si Carlos Salvador sa pakikipagtuwang sa pamahalaang panlusod sa paglulunsad ng Intercommercial Christmas League. Ganun rin sa lahat ng grupong lumahok sa naturang liga. Pinaalalahanan niya ang lahat na maglaro ng tapat at may malasakit sa kapwa. Ganun rin panatilihin ang diwa ng pagkakaisa at kapatiran sa araw-araw na pamumuhay upang higit na maging produktibong mamamayang Kalapenyo. Hangad naman ni PBA player Bew Belga na matapos ng maayos ang liga upang maging matagumpay ito at magkaroon pa ng kahalintulad na aktibidad sa mga susunod na panahon. Masiya siyang masaksihan niya na masigla ang larong basketball sa lalawigan na bahagi na rin ng buhay ng mga Pilipino. Bukod sa tropeyo, may naghihintay na cash prize ng 100,000 pesos sa tatanghaling kampyon ng Calapan City Intercommercial Basketball Christmas League 2024. Samantala, tampok ang Netflix animated film sa inaabangang pagbubukas ng Salong Daguitab Christmas Festival 2024 ngayong darating na November 27. Bukod sa makulay at masiglang pailaw sa Kapitolyo, inaasahan rin ang pagdating ng bandang AGs at ilan pang local bands. Ang kabuuang detalye sa ulat na ito. Ika-27 na Nobyembre, inaasahan at inaabangan na ng mga Mindoreño ang muling pagbubukas ng Salong Daguitab sa Kapitolyo bilang simbolo at bahagi ng masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa lalawigan. Gaganapin ang ceremonial switch on ng Salong Daguitab Christmas Festival 2024 alas 6 ng hapon sa Kapitolyo, kung saan sa taong ito ay tampok ang Netflix animated films tulad ng Thelma the Unicorn, Raya and the Last Dragon, Sea Beast, Despicable Me, and Encanto, Orion and the Dark, Manny King, Inside Out, Sing, at Trolls. Ganun rin sa pagbubukas ng Salong Daguitab ayon sa pamahalaang panlalawigan. Mapupuno ang gabi ng musika, liwanag at kasiyahan. Darating rin ang bandang AGs at ilang pang local bands na tiyakaan nila na magpapasigla sa lahat. At para sa mas masayang selebrasyon, inanunsyo rin ni Governor Yomelito Bonstolor ang libreng beer at cocktails para sa lahat. Naglabas naman ng
traffic advisory kaugnay sa nasabing kaganapan. Dito pinababatid sa publiko na sa November 27, 2024 ay pansamantalang isasara ang kahabaan ng Governor Infantado Street, Barangay Camilmil sa lungsod ng Calapan sa may harapan ng Kapitolyo mula alas 10 ng umaga hanggang madaling araw. Antabayan ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa kauna-unahang pagkakataon na iuwi ng kandidata ng Bayan ng Bako ang korona ng Miss Oriental Mindoro 2024. Ayon kay Bako Mayor Alan Roldan, maitatala ito sa kasaysayan ng kanilang bayan at kinikilala nila ang tagumpay ni Andrea Isabel Escarilla na malaking ambag para sa pagsusulong ng turismo sa bayan ng Bako. Ipinagdiwang ng Bayan ng Bako ang pagkakapanalo ni Andrea Isabel Escarilla bilang Miss Oriental Mindoro 2024. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasungkitan ng sabing bayan ang titulo. Bagamat marami sa mga kandidata nito ang nanalo na rin sa nasabing prestiyosong patimpalak. Si Escarilla ang matagumpay na nag-uwi ng korona sa kanyang bayan. Ika-21 ng Nobyembre, isang homecoming and victory event ang isinagawa sa nasabing bayan kung saan sa pamamagitan ng isang motorcade ay nilibot ni Miss Oriental Mindoro Andrea bilang pasasalamat sa kanyang mga kababayan.
Matapos ang motorcade, sinundan ito ng isang maikling programa sa munisipyo. Dito binigyang pagkilala ang dalaga na ginawaran ng plaque ng pagkilala mula sa pamahalaang bayan ng Baco at resolusyon ng pagkapanalo mula sa Sangguniang Bayan. Ayon kay Mayor Alan Roldan, maitatala ito sa kasaysayan ng kanilang bayan na naganap sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sa simula pa lamang ani ay buo na ang kanyang suporta sa kanilang kandidata at maging sa lahat ng mga Bacoeño na may natatanging talento. Sa mga mamamayan ng Silangang Mindoro, especially sa mamamayan ng ating bayan, bayan ng Baco. At syempre, masaya po ang bayan ng Baco sa pagkapanalo ni Miss Andrea. Dahil alam nyo, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na nasungkit ng bayan ng Baco ang titulo ng Miss Oriental Mindoro. Marami pong sumubok, lahat naman po'y nanalo, naging third, naging fifth, at ngayon po, tayo po ay naging nakuha po natin yung first, yung Miss Oriental Mindoro. So, bilang pasasalamat, maraming salamat po. Una-una sa mga magulang ni Andrea. Pangalawa, sa mga taong nagpagod o tumulong upang mapagtagumpayan ni Andrea ang Miss Oriental Mindoro. So, ang bayan ng Baco po, kami po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng tumangkilik sa amin pong Miss Baco. Dahil alam ko ay ito po ay isang karangalan ng aming bayan. So yun po, maraming salamat. Pasasalamat rin ang ipinabot ni Miss Oriental Mindoro Andrea Escarilla sa lahat ng mga naniniwala at sumuporta sa kanya. Ipinagmamalakihan niya na isa siyang Bacoeña at patuloy niyang iaangat ang pangalan ng bayan ng Baco sa pagsisimula pa lamang ng kanyang paglalakbay bilang bagong Miss Oriental Mindoro 2024. Hi everyone, I'm Andrea Isabel Escarilla, your Miss Oriental Mindoro 2024. So I want to thank everyone who supported me throughout the journey to the crown of Miss Oriental Mindoro 2024. All of this won't be possible without the support of each and every one of you. So as a person who have never expected to be crowned as Miss Oriental Mindoro and never expected to join this prestigious pageant, I'm very grateful to the support of each of the Bacoeños and each of people who supported me. So let me give my heartfelt gratitude to each and every one that been with me throughout this journey. So first, I want to thank God for giving me the strength and wisdom to win this crown, and for the people who supported me, to the mayor, to our beloved Mayor Alan Roldan, to my tourism office staff, to Sir VJ, to Ma'am Vanessa, Sir Ed, and to Ma'am Rizal. Thank you so much po. And to all the staff of the government of Municipality of Baco, thank you so much for your unwavering support. And to my family who supported me and giving me the courage to win this crown, thank you so much. And to my handler and makeup artist, thank you so much. To your team, and I won't be this beautiful without your very majestic hand for making me so much beautiful in the pageant and today. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Once again, I'm Andrea Isabel Escarilla, your Miss Oriental Mindoro 2024 from the Municipality of Baco. Samantala, bagamat nabinbin sa Senado ang panukalang pagtatayo ng Regional Hospital sa Lalawigan, patuloy pa rin itong isinusulong ni 1st District Congressman Arnancy Panaligan. Naniniwala ang Solo na malaking kapakinabangan ito para sa mga Mindoreño. Ganun pa man, ang pamahalaang panlalawigan aniya ang may malaking papel sa pagkilos upang maisakatuparan ito. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si 1st District Congressman Arnancy Panaligan sa mitiing magkaroon ng Regional o DOH Hospital sa Lalawigan. Bukod sa mandato niya itong nanabanggit ng kagawaran, malaking tulong ito sa lalawigan sa usaping pangkalusugan. Mula sa mga pasilidad, espesyalista at iba pang benepisyo, tiyakan niya na malaking kapakinabangan ito para sa mga Mindoreño. Bagamat nabinbin sa Senado ang nasabing panukala, umaasa si Congressman Panaligan na may susulong pa rin ito, subalit
malaki niya ang papel ng pamahalaang panlalawigan sa katuparan ng proyektong ito. Sa Mimaropa, wala pang naitatayong regional hospital. Sa sitwasyong nabinbin ng panukala, bukas rin ang nasabing oportunidad para sa ibang probinsya. Partikular na ang mga malalaking lalawigan sa rehiyon na mayroong kakayahan. Sakali mang mangyari ito, ayon pa rin sa kongresista, isa itong malaking kawalan para sa Oriental Mindoro. We want to protect ang interest ng mga taga-Mindoro at ating probinsya kasi ibang na probinsya na ito eh. Oo nga. Occidental, Marinduque, Romblon, no? Ang pinakamaganda talaga, ay magkaroon ng DOH hospital sa akin. Practical, affordable yan, at mabilis. No? Better kung bigyan natin yan sa DOH. No? Kaysa meron pa kang hospital, marami na mga problema, di ba? Kaya ang pinaka-practical na solusyon sa ating healthcare problem ay pumasok ang DOH sa atin. Kasi DOH ang sanay sa pagpapagawa ng hospital, DOH ang may sapat na pondo. Alam natin Palawan, Quezon, yung ibang, kasi wala nga kung regional hospital. Possible yun. Hindi tayo ang disadvantage, tayo kawawa. Tayo nawalan, no? The gain of another province in having a regional hospital sa kanyang lugar, gain sa kanila, malaking loss o kawalan sa atin. Diba? So, kawawa, ang syempre natin, tatakbo mo sa Batangas Regional Hospital. Gastos ka, ako sa Manila. Kaya pinaka-ideal dito sa Oriental Mindoro, ilagay ang Regional Hospital. Nasa pamahalaang panlalawigan na niya ang malaking hamon ng pagkilo sa katuparan ng pagkakaroon ng regional hospital. Para sa kongresista, pangunahing usapin ang kalusugan at kapakanan ng mga Mindoreño. Kaya naman bukod sa pagsusulong ng DOH hospital ay pinalakas naman niya ang tulong medikal para sa kanyang nasasakupang distrito. Patuloy niya ang ayudang medikal ng kanyang tanggapan hanggang sa susunod niyang termino. Damaan niya ang hirap ng mga pamilyang nangangailangan ng tulong lalo na sa pagbabayad ng hospital bills. Mababalik po ang TVNet News Time makalipas sa ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng amihan dahilan upang magsimulang makaranas na ng malamig na panahon ng ilang bahagi sa bansa. Narito ang report.
Nakaraang linggo, opisyal nang pumasok sa bansa ang Simoy Pasko o hanging amihan na may malamig na temperatura ayon sa Pag-asa. Kaya naman may ilang bahagi na sa bansa ang nakararanas ng paglamig ng panahon. Ayon pa rin sa ahensya, nakatulong ang pagpasok ng amihan sa paghina na nakaraang bagyong Pipito. Aniya pa, ang pagsisimula ng panahong amihan o ang malamig na panahon ay dulot ng hangin pumasok galing sa hilagang silangan mula sa Siberia. Ika-25 ng Nobyembre, sinabi rin ng Pag-asa na ang Northeast Monsoon o Amihan at Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Pero ang peak o kung kailan maitatala ang pinakamababang temperatura ay nangyayari tuwing Enero o Pebrero. Ang amihan ay ang tuyo at malamig na hangin mula sa hilagang Siberia. Kadalasang nararamdaman ito tuwing buwan ng Nobyembre at kadalasang natatapos sa buwan ng Marso hanggang Hunyo. Ang malamig na simoy na dala rin ito ay tinatawag na winter monsoon o kadalasan ay para sa mga Pinoy ay Simoy Pasko. Dahil sa tuyo at malamig na hangin, paliwanag pa rin ng Pag-asa, maaaring magpahina ito ng bagyo dahil wala itong masyadong moisture. Subalit dahil naman sa La Nina phenomenon, ayon pa rin sa Pag-asa, maaaring mapalakas nitong epekto ng hanging amihan na magdadala naman ng pag-ulan at maaaring magsanhi ng pagbaha, flash floods at landslide para sa mga vulnerable na areas. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet News9. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, News9 Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng News9 staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa
0917-288-4240. Ito po ang TVNet News Time, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.